Naniniwala po ba kayo sa Trinity? Hindi. Kasi binasa ko Quran, wala yun eh. Siya lang ang Diyos sa Quran, Allah lang eh. Binasa ko Biblia, wala rin yun eh. Ang nakasulat sa Biblia, Godhead, hindi Trinity. Yung Trinity, doktrinang Katoliko yan. Na ang nakasulat sa doktrinang Katoliko, 3, tapos wala daw pagkakaungusan. Hindi totoo yun. Yung ama, mas mataas yung kaysa sa anak. Kasi ang nakasulat, general principle, yung nagsusugo, mas mataas yun kaysa sa isinusugo. So ngayon, hindi pantay-pantay yung 3. Hindi totoo Trinity. Hindi totoo Trinity. Ayun ang sagot ko rin. Next question. Sa tingin ko, isang irrasyonalidad na argumento ang gagamitin ang Quran para pamalian ang pananampalataya ng mga Kristiyano pagdating sa doktrina ng Trinity. Dahil ang Diyos ng Quran ay hindi katulad sa Diyos ng Biblia. Ngunit si Allah mismo ng Quran ang nagsasabi na ang pananampalataya ng mga Kristiyano noon magpahanggang ngayon ay doktrinang Trinidad. Yan ay mababasa natin sa Surah An-Nisa, Ayah 171. Ganito po ang nakasulat dito at sinabi ni Allah, O people of the scripture, ang tinutukoy po dito ay mga Kristiyano, do not exceed the limits in your religion, nor say of Allah aught but the truth. The Messiah, Isa or Jesus, son of Maryam, was a messenger of Allah in His word, which He bestowed on Maryam, and a spirit created by Him. So believe in Allah and His messenger. Say not three, close parenthesis, then Trinity. So makikita natin dito na sinabi ni Allah na ang pananampalataya ng mga Kristiyano ay doktrinang Trinity. Ngunit ito ay misrepresentation dahil nag-aakala si Allah na ang pananampalatayang Trinidad ay nangangahulugang 3 ang Diyos. Hindi po. Iisa lamang ang Diyos na umiiral sa 3 persona. Yan po ang ating pananampalataya. Ngayon, itong taong nasa content, sa ibang video niya, siya ay naniniwala na Diyos si Kristo. Naniniwala ka ba na Diyos din ang Panginoong Jesus? May nakasulat kasi na ganun sa Biblia. Alam ko, teka, basahin ko to na. Meron ako nakasulat, meron nakitang ganun eh. Sa Biblia to hindi sa Quran. Unang Juan 5. Unang Juan 5. 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino naparito? Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. At tayo'y binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y sa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. May nakasulat eh. Tamo? Ngayon, hindi pwedeng itatanggi mo ang pagka-Diyos ni Kristo at sasabihin ang Ama lamang ang tunay na Diyos dahil lang sa hindi mo nauunawaan ang doktrinang Trinity. Dahil lalabas na magkakontra-kontra na ang iyong pagkaunawa sa Biblia at hindi ka dapat pagkatiwalaan pagdating sa usaping pananampalataya. Ngayon, sa argumento naman kung bakit tinawag na mas dakila ang Ama kaysa anak, yan ay hindi tumutukoy sa pagka-Diyos, kundi yan ay tumutukoy sa kanilang rule or tungkulin. Kaya nga ang Ama ay sinugo ang anak upang maipako sa krus para sa ating mga kasalanan, upang tubisin tayo sa pagkakasala, upang magkaroon tayo ng pag-asa makasama niya pagdating ng araw kung tayo ay buong pusong sumampalataya na ang Panginoong Hesukristo ay namatay na ilibing at nabuhay muli sa 3 araw. Dakila ang Ama pagdating sa tungkulin or sa rule, pero pagdating sa pagka-Diyos, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo sa John 10 verse 30, I and my Father are one. Ang tinutukoy po ni Kristo dyan na iisa ay ang kanilang pagka-Diyos. For example, isang presidente at isang vice-presidente. Ang presidente ay mas mataas ang tungkulin kaysa vice-presidente. Pero hindi nangangahulugan na ang presidente ay mas tao kaysa vice-presidente. Ganon din po ang nangyayari sa Trinity. May 3 persona, magkaiba ang tungkulin. Ang Ama sinugo ang anak ginanap ang utos ng Ama, at ang banal na Espiritu Santo ay sinilyuhan ang mga nagsisampalataya upang ariing ganap na maging ligtas. Magkaiba po sila ng rule or tungkulin, pero sila ay iisa sa pagka-Diyos. Gaya po ng sinabi sa 1 John 5 verse 7 na may 3 nagpatutuo sa langit
ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu, at ang tatlong ito ay iisa. Kaya ang pananampalataya ng Kristyanismo ay hindi po nagbabago mula noon hanggang ngayon dahil si Allah mismo ang nagsabi na ang pananampalataya ng mga Kristiyano ay Trinidad. At yan po hanggang ngayon ang ating ipinapangaral sapagkat yan po ay malinaw makikita sa Biblia ang konsepto ng doktrinang iyan. Kaya hindi kayang pamalian ng sinuman ang katotohanan na nakasulat sa loob ng Biblia kung ito ay ating pag-aaralan ng systematic na paraan. Ang sabi ni Solomon, ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at ito'y kahihiyan sa kanya. Kahihiyan yun sa akin pag sumagot ako ng bagay na hindi ko naiintindihan.